Ayon Perez hindi natatakbo sa halalan 2025. Kamakailan nga nag-file ng COC itong si Ayon Perez bilang konsehal. Kinagulat ng nakararami at lahat ng mga taghanga ni Ayon Perez. So talaga naman nag-withdraw na siya sa kanyang pagka-konsehal. No? Kinumpirma ito ng kanyang post na ayon pa sa kanyang IG post na hindi pa daw siya handa at talagang nga namang kung paglilingkuran niya daw ang kanyang bayan, kailangan talagang ready at handa na raw siya. Ayon ito sa kanyang post. Pero sa tingin niyo, Kamatik, ano ba yung pwede maging dahilan kung bakit nag-withdraw itong si Ayon Perez bilang pagkakonsehal? Sa tingin niyo, Kamatik, ano ba yung pwede maging dahilan ito? Para sa akin, for my opinion, syempre, hindi naman natin masasabi yun. Sarili naman yung opinion yun Sarili naman yung kalooban yun. Diba? Pwede naman niya sabihin na, yun nga, wala lang, ganito, ganyan. Pero sa likod nito, may pinakadahilan yan. Posibleng walang pinakadahilan, diba, Kamatik? Alam naman natin, artista, syempre, magaling gumawa ng mga alibay, kung ano-ano pa man. Syempre, hindi naman niya pwede sabihin yung totoo at tunay na pangyayari kung bakit siya nag-withdraw sa kanyang halalan. Kasi nga, tuwan-tuwa pa yung mga mukha niya doon. Halos ang laki ng ngiti niya kasi nag-file siya ng COC niya bilang pagkakonsehal. Diba? Siyempre, kahit naman siyang artista o mga politiko at politika, never naman nagsabi ng totoo at tunay, diba? Wala namang politika at politiko na perfecto talaga. So, siyempre, may pinakadahilan niya. Kung ano man yun, siyempre, sa kanya na lang yun. Pwede naman niyang ipalabas na lang na kailangan niya pong maghanda, kailangan niya pong pag-aralan, na talagang ready na daw siya. At yung paglilingkuran niya daw ang bayan niya na wala na magiging problema, tama na lahat. Lahat ng gagalawin niya kailangan tama. Diba? Yan ang kinumpirma niya sa kanyang IG post. Pero sa akin, for my opinion, Kamatik, posible naman kasi yun diba? Malabong-malabo talaga. Isang malaking pala sa ipang to para sa mga kababayan natin na kung bakit biglang nagbagong isip niya. Posible ba ito sa videos ni sino po nga Rendon Labrador? Posible kayong tinamaan siya dito. Posible naman may naalaw na pera. Hindi natin alam. Kung ano man yun, syempre, sa kanya na lang yun. Hindi niya pwedeng ilabas yun. For privacy na rin siguro yun. Ayaw naman yung mapahiya at masira yung pagiging pagkatao niya. Diba? Syempre, kilala si Ayon Perez bilang partner ni Vice Ganda at nakilala nga ito sa mistang noon-time show na Showtime. Syempre, dito nag-umpisa yung love story ng dalawa. Alam naman natin yun. Syempre, sa tumagal ng tumagal, marami na rin pumasok sa Showtime na hindi naman tumagal ng ganun katagal. Katulad ni Ayon Perez. Syempre, hanggang sa sumikat si Ayon Perez. Ito lang ang 2024, tsaka lang din lang siya magpa-file ng COC niya bilang pagkakonsehal. Ano ba yung pwede niya ipunto rito? Dahil ba sa sikat na siya? Dahil ba sa kilala na siya ng maraming Pilipino dahil sa Vice Ganda? Ano ba yung pwede maging dahilan, di ba? Di porket sumikat ka lang ng konti, papasukin mo na ang politiko at politika. Di ba? Hindi naman basta-basta ang pagiging politiko, di ba? Kamatik, alam naman natin yan. Pero sana naman, siguro naman ito naman yung magiging way o paraan para makita natin na humangat at yumaman talaga ang Pilipinas. Kasi halos lahat ng mga nasa Senado, matataas ang mga pinag-aralan, pero isa-isa silang, halos lahat sila, puro magnanakaw. Diba? Wala namang, hindi ganun ka-perfecto. Siguro, subukan kaya naman natin na ipapasukin natin sa Senado yung mga taong walang masyadong pinag-aralan. Baka sakaling ito yung maging way at paraan para yumaman ng Pilipinas. Kasi, di naman nasusukat sa estado ng buhay mo o sa taas ng pinag-aralan mo na pwede kang pumasok sa Senado, di ba? Hindi naman nasusukat doon. Alam lang ba na kailangan patas ang pinag-aralan mo pag pumasok ka sa Senado, di ba? Hindi naman siguro. Kasi mula nung magpa hanggang ngayon, halos lahat na nasa Senado, natataas ang pinag-aaralan, pero wala naman nangyari sa Pilipinas. Mahirap pa din, kulelat. Di ba? Subukan kaya natin ipasok yung mga wala masyadong pinag-aralan. Baka siguro ito yung maging way paraan. Baka sakaling yumaman ng Pilipinas. So yung Kamatik, Ayon Perez, mag-withdraw na nga sa kanyang
Ayon Perez nag-withdraw na nga sa kanyang certificate of candidacy. Tuloy nang hindi tatakbo si Ayon Perez sa halalan 2025. Kinumpirma ito ng kanyang IG post. Siyempre, gusto ko lang sabihin sa inyo iti balita para sa lahat ng mga tagahanga ng Ayon Perez at Vice Ganda na hindi na nga siya tatakbo sa halalan 2025. Siguro marami sa inyo nagulat at nabigla sa video ito. Hindi lang dito sa videos ko, alam ko marami rin gumagawa. Pero sana naman, maging aware tayo na hindi lang basta kailangan pasok lang ng pasok sa isang bagay na alam naman natin hindi natin kaya. Pero sabi nga niya, pwede ka naman mag-alibay, pwede ka naman gumawa ng paraan o way para hindi ka masyadong malantad, di ba? Kaya ito yung sinabi ni Ayon Perez, okay na rin siguro to kung ano man yung pinakapunot dulo dahilan niya ng kanyang pag-withdraw sa kanyang certificate of candidacy. Sa kanya na lang yung for privacy na lang siguro, di ba? Para at least hindi masira yung kung ano yung katayuan niya ngayon. Okay na rin yun, nandyan lang siya. Chill lang muna, huwag niyo masyado madalayan, di ba? Gaya naman ang buhay natin. So, kung gusto mo ang video na to, inibitahan kitang ilekto, syempre, mag-subscribe ka na sa YouTube channel natin at i-click mo na rin ang notification bell para updated ka sa kung may bago pa yung latest uploads, viral at trending ng mga videos. Pag-uusapan natin yan. Siya nga pala, gusto ko lang isingit na meron pala tayong Facebook page. Sana supportahan yung Facebook page natin, Kamatik Michael 0.7. Sana supportahan yung Facebook page natin. Kung ano yung pangalan natin dito sa YouTube channel natin, hindi yung pangalan natin sa Facebook page, Michael 0.7. So maraming salamat sa lahat ng mga nanonood mula umpisa hanggang dulo. Thank you so much.